Dito naman tayo sa ating panulak sa tanghalian, ang H2O o hot issue sa hotline at opinion. Dito kakausapin sa hotline ng mga tao may kinalaman sa mga hot issue ngayon. At syempre may say din kayo dahil babasahin po namin ang inyong opinion on air. Isa sa mainit at di mamamatay-matay na issue ay ang traffic. Kabilang nga yan dyan ay naistugunan ng administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Katulong siyempre ang Highway Patrol Group na inatasan ng paigtingin ang pagdisiplina sa mga motorista. Kaugnay niya makakausap natin sa ating hotline ang bagong HPG Director na si Senior Superintendent Antonio N. Guardiola Jr. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali, Sir Rapi. Magandang tanghali sa iyo. Sir, meron na po ba kayong marching order galing sa Malacanang kung ano po maging partisipasyon po ng HPG para maibsan po yung talamak na problema sa traffic sa ating mga lansangan, particular na po sa EDSA? Okay, yung mga kautusan ni Presidente through our Chief PNP, si General De La Rosa, ay ating i-implement na ngayon yung lalo sa kasing problem area natin, itong traffic. Na kung saan na-identify ngayon dito sa EDSA. Ngayon, itong sa EDSA, meron na tayo ditong ginagawa, yung una pong ginawa rito is mag-create ng task force EDSA kasi nakita ko kasi Rapi, kulang din talaga yung natin. Kaya kumukuha ako ngayon sa mga regional offices para ma-complement itong task force EDSA. Bala kong gawin hanggang mga 300 na tao siguro. Tapos ang importante dito, maging flexible sila sa EDSA. Kaya naisip ko, Hagad ang gamitin. Mga motorcycle. Sige. Good yan, sir. Napagit niyo po yung Hagad. Good. Kasi, sir... Lucky na. Yeah, pag sinabi po kasing Highway Patrol Group, ang ibig sabihin niyan ay magpapatrol po sa highway sa mga lansangan. Ang imatawan. Pero bakit, sir, marami tayong nababalitaan na mga boss na kaskasero, meron pa nga dyan minsan boss na nagasa ng Barrios Central Island at mga mabilis magpatakbot, wala na hong pagrespeto sa mga stoplight. Ba't wala hong nahuli ang ating mga HPG? Kung Highway Patrol Group. Opo. Yan, mga pasabay pong yan ay talagang may instruction ako sa mga tao na mag-enforce sila with our favor. Pag sinabi kasi yung favor, baka kolorum yan na may patong. Kaya sabi ko sa mga tao, huwag kayong papatong-patong sa mga yan. Kung fear naman, baka nag-aalan na sila. Basta without fear or favor, kasi yan sabi ng ating Presidente. In the first place, ang ating Presidente, he never intervenes to enforcement. Kaya sabi ko sa mga tao, huwag kayong matakot. Nasa likod natin si Presidente. Si PNP nasa likod natin. Yung mga pasaway na yan ang ating unahin. Huwag kayong matakot. In fact, kahapon when I presented to the Chief PNP yung Task Force Limbas, inulit yan ni Chief PNP, ni Director De La Rosa. Sabi, huwag kayong matakot. Sabi niya, you just enforce the law properly. Sige, maganda po yan. Ang ating pinaabot Isa pang tanong, sir. Halos araw-araw, libo-libo pong mga sasakyan ang naibibenta, lumalabas po sa mga kasa. At ibig sabihin, yung pong mga sasakyan na yan ay gagala-gala sa ating mga lansangan, particular po sa EDSA, samantalang yung ating pong mga lansangan hindi po lumuluwang. So paano nyo po madiskartihan yan pagka-shame po yung mga sasakyan na araw-araw dumadami sa EDSA sa maliliit nating mga lansangan? Anong klase discarding gagawin po ng HPG? Nako, Sir Rapi, hindi na aabot ng power strength. Pero ang meron kasi tayo sana sa taas na kayo yan, pero di ba may minumungkahing magkaroon ng emergency power sa taas. Ngayon, sana masuportahan niya ang emergency power. So, kasi mga economic policy yan, yung mga manufacturing of cars, control sa pag-manufacture, pagdating naman doon sa mga kalsada kasi yung pag-build natin ng mga kalsada, may structural defects talaga tayo. Pero medyo pagdating kasi dyan na Sir Rapi, hindi nabot ng powers. Hindi nabot ng powers ko yan. Tama. Okay, isa na lang po, on the lighter side naman. Kayo po ay nagbigay ng pahayag sa isang interview kamakailan na yung mga pulis po ninyo na mahuhulihan po ng ngotong ay hubaran nyo. Ano ibig sabihin yan? Hubaran nyo po ng uniforme, hubaran nyo po ng kalsungsilyo sa harap po ng kinukutongan? Hubaran ko po ng uniforme. Hubaran natin yan ng badge. Ang badge po sa kabaril. Uniforme na po yan. Kasi doon sa symbol of authority, hindi po sila bagay sumuot yan. Tatanggalin po natin yan. Ang usapan po namin ng aming mga tao is inihikayat ko po ang mga riding public
na lalo yung mga motorista na pagka linagdown sila ng enforcer natin dyan, lalo ang highway patrol, buksan na nila yung kanilang mga camera at video na po para makita kung ano talaga ang how the enforcer approach them, kung magalang ba sila, kung kukutungan ba sila. Win-win actually, Sir Rafi, win-win solution ito. On the part of the enforcer, yung mga nagrereklamo naman sinasabi nilang concocted o ano, makikita talaga anong nangyari doon, di ba? Ito naman si kinukutungan, makikita. Pero pag meron nakapakita talagang kinutungan sila, Danires, ang sabi ko, ito na ang pinag-uusapan natin ngayon, the first highway patrol na makita ninyo sa kalsada, dala-dala niyo yung video nyo, tanongin nyo sinong supervisor kasi dinivide ko to, Sir Rafi, ng 10 sectors yung EDSA. Yung sector commander hanapin at siya ang kukuha ng badge at baril. Huhubaran niya dyan sa kalsada at ito-turn over sa akin. Subject agad natin yan sa investigation, Rafi. Kasi may ebidensya na kagad tayo sa video pa lang, di ba? Okay, Senior Superintendent Guardiola, magandang tanghali, si Cherry Mercado po ito. Isang tanong lang, sir. Opo, ma'am. Oo, nasambit nyo na gusto nyo yung HPG, no? Yung mga pulis, dapat maging proud ulit sila, no? Na sila ay pulis o miyembro ng HPG. Paano nyo kaya babalansihin yung kanilang pag-motivate sa mga pulis, no? Sa mga tauhan ninyo at pagdisiplina din naman na kagaya ng sinabi nyo, tatanggalan nyo talaga ng badge kapag may ginawang kalokohan? Okay po. Unang-una po, si Presidente mismo nagsabi na dodoble ng sweldo. So, malaking bagay na po sana yan sa amin, sa ranggo namin. Ano po, yung pagdoble ng sweldo. So, dapat wala nang dahilan na kailan po ba mangungkong pa. maasahan yung pagdoble ng sweldo? Ayan po naipangako po na kahit sa command conference po namin, madalas pong mabanggit yan sa atin ni Presidente. So, yan po sa isang bagay lang po yan dapat mawala na yung isip na pangungutong whatever. Then another thing, yung welfare po nila. Titingnan po natin, magre-recommend po ako. Meron po kasi kami yung hazard. Yung hazard pay, magre-recommend po ako madagdagan yung kasi ang sa hazard pay po kaya depende naman sa trabaho. Halimbawa, ikaw ay nasa bundok nakikipagyera, may hazard pay po yun. Halimbawa po naman ito. Ito naman po, may nakikita na pong hazard dito yung hazard po sa usok. Mamatay yung mga tao ko sa usok dito. Kaya kukuha po tayo ng hazard pay. So talagang aalagaan ang mga pulis. Maraming salamat po, sir. Inaasahan natin yan. Sige. Colonel, isa na lang. Kasi kapag halimbawa, hinubaran nyo po ng uniforme at syempre nakabrief na lang yan, ba't di nyo lang lubos-lubosin at pasayawin nyo na lang po sila. At sabi po ng aming mga makeup artist dito, kailan daw po at sila pupunta doon. Sabi ni Jerome at ni Tintin. Anyway, joke lang po. hindi naman po natin pabili-bili. Kasi po yung badge saka yung barrel, uniforme po yan. Yan, hubaran natin yan. Sige. Yan lang naman ang Sige. Salamat po sa inyong time na binigay sa amin, Senior Superintendent Antonio Guardiola, sir. Opo, sir. Thank you po, Sir Rafi and Ma'am Cherry. Thank you po.